Ang sagot lang po dyan ay God will provide. Ang Diyos po ang magpo-provide. Hindi sila dapat matakot sa kanilang pagmimisyonan, sa kanilang paglilingkuran, sapagkat doon sa kanilang mga pupuntahan, mayroong nakalaan ang Diyos. Ito na po yung una nating gustong puntusan. Una, tinawag at isinugo. Sino ba ang tinawag at kanyang isinugo? Eh di yung kanyang 12 alagad na mga unang pinili niyang maging alagad, maliban pa sa mga sumusunod na mga grupo ng kanyang mga alagad. Ito po yung kanyang mga pangunahing disipulo, apostol kung tawagin. At sa kanilang pagkatawag, alam naman natin na iba't iba yung larangan ng kanilang pinanggalingan. Iba't ibang uri ng pamumuhay, hanap buhay, trabaho, o anumang uri ng tao sa lipunan. Magkakaiba sila. Ngunit, nang sila'y tinawag ng ating Panginoon, naging isa at iisa yung kanilang layunin, na tuparin kung ano yung ipinapagawa ng ating Panginoong Hesus sa kanila. Tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng 12. So kung sila'y 12, 6 agad yung kanilang pinuntahang misyon. Bakit naman ang Panginoon ay tumawag pa ng kanyang mga alagad para suguin? Alam natin na ang Panginoong Hesus ay nasa limitado pang pangkatawan ng mga panahon na yon, sapagkat siya ay nasa pagkakatawang tao. Gustuhin man niyang pagpalain lahat, iparanas kung ano man yung mga biyaya, kapangyarihan na nasa kanya. Gusto niyang maabot ang lahat ng mga tao, ngunit nasa pagkakatawang tao siya, limitado yung kanyang mararating at maaabot. Eh sa isang araw, gusto niya maraming pagpalain. Kaya ang ginawa niya, yung 12, hinati yon sa 6, kasi 2 isinugo. Para sa isang araw na kanilang paglilingkod, marami agad na mapagpapala. Kasi ayaw ng Panginoon na limitahan yung kanyang biyaya na gustong iparanas. Ganun din sa ating kapanahunan. Ang nais ng Panginoon, tawagin tayong lahat, para maiparanas din sa mga tao yung kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoon, na hindi nalilimitahan sa ating kapanahon, na hindi nasisiil, nasasakal yung pagpapala, yung mga salita ng Diyos na dapat ay makarating na at maabot ang mga taong naghahanap ng pagliligtas ng ating Panginoon, naghahanap ng kasagutan sa ating Panginoon. So, tinawag at isinugo, at ng kanyang isugo ang kanyang mga alagad, hindi naman mga empty-handed yung kanyang mga alagad. Bakit? Ibinigyan sila ng kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihang ibinigay sa kanila? Sabi sa ating binasa, sila ay binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Alam naman natin na ang isang tao na kapag sinasapian ng masamang espiritu, ay pinakikialaman ng husto at sinasaktan yung tao, yung katawan ng isang tao. Ako po'y magsimula sa paglilingkod, maraming beses na po ako nakaka-encounter ng mga taong sinasapian ng masamang espiritu at hindi maganda yung kondisyon at kalagayan ng tao. Minsan sinasaktan ng kanyang sarili, pinipinsala yung kanyang katawan ng masamang espiritu, at minsan din namiminsala ng ibang tao, ng ibang kapwa, ng kanyang mga mahal sa buhay, yung mga taong nasa kanyang paligid. Na minsan nga kahit 6 na lalaki, naka-encounter ako, batang babae, 6 na lalaki yung pumipigil, walang magawa yung 6 na lalaki na malalaki. Parang wrestling pag isang ganun lang, tumatalsik yung lalaking malaki. Bakit? Malakas yung kapangyarihan ng masamang espiritu. Okay, pero kahit na ganoon kalakas yung sumasaping masamang espiritu sa isang tao, ang kapangyarihang ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ay kayang magpalayas, kayang magtali, kayang magpasuko sa masamang espiritu. So yung mga alagad ng mga panahon na yon, nang tinawag ay may kapangyarihang galing mismo sa ating Panginoon. Ang tanong ngayon, kung tatawagin ba ako ng Panginoon sa panahon natin ngayon at maglilingkod, tutupad at gaganap sa misyon, bibigyan din ba ako ng kapangyarihan? Opo, bibigyan ka. Bakit? Kasi ang nais ng Panginoon, yung biyaya niya ay maiparanas at maiparating sa tao sa pamamagitan mo na tutugon sa paglilingkod, sa iyong pagmimisyon, meron kang kasamang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ano pa? Ang sabi po dito ay, verse 8, at pinagbili ng sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Alam naman natin yung lugar, mga bulubundukin, maburol, hindi sila pinagdadala ng kung anumang mga gamit, kung anumang mga kasangkapan
maliban doon sa tungkod na kanilang dala. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Unahin muna natin yung tungkod. Bakit po kailangan nila ng tungkod? Protection po kasi yun sa mga mababangis at maiilap na hayop na pwedeng umatake sa kanila ng mga panahon na yun. Yung tungkod may gamit yun, pamalo, protection, pananggalang. Hindi lang pananggalang, protection, tukod din yun eh. Kung sila aakyat sa mga bundok, nagiging suporta po yun eh, para hindi mahulog yung isang taong umaakyat sa maburol na dako. At kung siya naman ay pababa, nagiging tukod din yun para hindi siya dumausdo. So malaking bagay po, kaya sila ay pinagdadala ng tungkod ng ating Panginoon. At hindi lang yon, sabi rito sa ating binasa, huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Bakit po kaya hindi sila pinagdadala? No? Siguro may layunin din yun para wala silang mga dala, wala silang mga karga. Nakakita na po ba kayo ng ibon na lumilipad na may backpack? Ang mga ibon naman lumilipad kung saan-saan niya, walang dalang pagkain, walang dalang lukbutan, walang dalang salapi. Bakit? Sa kanilang lahat na pinupuntahan, nagpo-provide ang Diyos ng pagkain para sa mga ibon. Mayroon bang ibong nagutom? Wala naman siguro. O, diba? Kasi sa kanilang paglalakbay, masipag lang sila sa paglipad, paghaharap ng pagkain, ang Diyos mismo ang nagdadala sa kanilang harapan, ang nagbabantay, nag-iingat, nangangalaga sa kanila. Sabi nga ng Biblia, mas mahal pa ba ng Diyos ang ibon kaysa sa tao na kanyang nilikha? Lalo pa ikaw na naglingkod sa Panginoon, pababayaan ka ba? Kung yung mga damo nga daw, binibigyan nyo ng magandang bulaklak, ikaw pa kaya ang hindi bigyan ng kasuotan ng Panginoon? Mas mahal ka. Mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa damo, kaysa sa ibon, kaysa sa baka, kaysa sa mga hayop. Kaya nandyan yung provision at pangangalaga ng ating Panginoon. Nang ibig lang sabihin dito, maging walang sagabal sa atin pong pagmimisyon, sa ating paglilingkod. Wala tayong dapat alalahanin kahit sa pagkain, kahit sa pera, kahit sa lukbutan. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Pero yun, pati bihisan, hindi sila pinagdadala ng ating Panginoon. Bakit kaya? Ang sagot lang po dyan ay God will provide. Ang Diyos po ang magpo-provide. Hindi sila dapat matakot sa kanilang pagmimisyonan, sa kanilang paglilingkuran, sapagkat doon sa kanilang mga pupuntahan, mayroong nakalaan ang Diyos. Ang maaaring wisdom dito ng ating Panginoon, kaya hindi sila pinagdadala ng anuman sapagkat para smooth yung kanilang paglalakbay. Wala silang gaanong intindihin. Wala silang gaanong alalahanin sa kanilang paglalakbay. Abutin man sila ng 10 oras, ng gabi, madaling araw, wala silang alalahanin. Anytime, pwede silang maglakad. Kung meron pa silang mga daladala, sagabal yun eh. Minsan naka-encounter po ako, nakasakay ako ng isang babae na nang sumakay ako sa jeep, nakita ko po yung isang babae, may kalong-kalong na anak, tapos may kasamang 2 bata, tapos bumaba sila dyan sa may bandang Kamatsile, dito sa may Balintawak. Nung bumaba sila, ang tagal bago nakaalis ng jeep. Bakit? Kasi biruin mo, 3 anak yung kanyang dala. Isang karga-karga, 2 bata na bitbit, at meron pang 2 backpack na nakalagay sa kanyang balikat, yung isa nasa harapan, tapos may bit pang isang bag. So nung sila'y bumababa, talagang napakatagal. Kasi maraming intindihin. Iniintindi yung anak na 2, iniintindi yung kalong-kalong na bata, iniintindi pa yung mga bagahing dala. So napakatagal nung movement, napakatagal ng kanilang pagbaba. At nung sila'y pupunta na doon sa gilid ng kalsada, napakatagal din kasi hindi alam nung babae kung sinong uunahin, mga anak ba niya. Sinong uunahin, yung bangkargada niya? Uunahin yung panganib sa paligid sapagkat nagmamadali rin sila dahil marami yung mga sasakyang darating. Nag-cause pa nga ng traffic. So yun yung sinasabi natin. Ang wisdom dito, intindihin. Kaya maaaring hindi sila pinagdadala ng anumang bagay ng ating Panginoon ay upang wala silang iintindihin, kaya't smooth na sila makapaglilingkod, smooth na makararating sa pagmimisyonan sapagkat ang Diyos, maaari, mayroong provision, mayroong supply, nandoon yung kanilang pangailangan. Kaya hindi dapat matakot ang mga tinawag na maglingkod sa ating Panginoon. So yun yung unang pinupuntusan natin, tinawag at sinugo. Thank you, God, for everything.